tila tahimik at payapa ang kagubatan. Ito raw ang tamang lugar kung gustong mag-nature trip. Pero hindi ito simpleng pamamasyal, kundi pagtukla sa mundo ng maliliit at kahangahangang mga nilalang. Sa Camiguin Norte, may kakaibang tambayan daw ang mga palaka. Merong pinagmamalaki mga locals dito. Yung summit ng Mount Camiguin Norte, bihirang-birang puntahan daw ito. At paakit kami ng paakit ng bundok, ng summit, nag-iiba yung vegetation doon. We are not yet even half of what we're trekking, ano? Mukhang gagabi na tayo dito. Pinuntahan namin ang malamig at mahamog na tuktok ng bundok kung saan madalas naninirahan ang mga palaka. Maya-maya pa, may nagpakitang palaka sa dahon. Ginagamit ng tree frog ang kanilang malagkit na toe pads o suction pads bilang pandikit sa kanilang mga paa na tumutulong sa kanila para umakyat. We found a tree frog dito sa pinaka-peak or crater ng Mount Camiguin. Tatalon. Yan ang characteristics ng mga tree frogs, their ability to twist their neck. Parang akala mo taong tinitignan yung kung saan siya tatalon, ano? Yung mga ordinaryong palaka, hindi nila kayang kumapit dito. Ito mo, ang dulas-dulas nito. Endemic o sa Pilipinas lang makikita ang mga tree frog. Nocturnal o mas aktibo ito sa gabi. Yung nakita ninyo sa Camiguin, most likely endemic sa island. Sa mga high mountains kasi kalimitan natin makikita ang mga frogs sa mga arboreal nga, yung mga nakikita sa puno. Ito ay isang common characteristic dito sa Pilipinas na pag mayroong malaking bundok at ikaw ay nasa taas ng mataas na elevation, maraming mga arboreal or mga tree-dwelling na mga species ng mga frogs. Napapalibutan ng hot and cold spring ang kabundukang ito sa Mambucal Negros Occidental. Pero ang aming pakay, nakita ang isa pang natatanging palaka. Meron kaming narinig ng mga huni ng mga akala namin ibon, pero isang napakaliit na palaka pala siya. Ito. Ang lakas-lakas ng boses niya, no? Pero ang liit-liit lang niya. So ito ang abangan nating sumipol. It's under that leaf lang, ha? Isang whistling ground wrinkled frog na endemic sa Pilipinas ang aming nakita. May kakayahang itong gumawa ng malakas na huni na parang ibon. Isang napakaliit na palaka pala siya na lumulobo-lobo yung leeg niya dahil doon siya kumukuha ng hangin to produce that sound. Mabuti na lang at marami pa ang populasyon o ituturing na least concern ang mga whistling ground wrinkled frog. It's a form of advertisement call. Maaaring itong male na ito, mga males lang kasi yung merong calls. Ito ay isang courtship signal ng mga lalaki to attract mga potential na mga female na mga mates. Mahalagang protektahan ang mga endemic ng palaka gaya ng mga tree frog at whistling ground wrinkled frog. Pag may nakikita ka pang mga frogs dyan, ang ibig sabihin, maganda pa yung environment. Wala pang mga pollutants kasi yung balat ng palaka, it absorbs any types of toxins. May mga mercury ba dyan, mga heavy metals, yung mga fertilizer. Once makontaminate yung area, sila yung unang-unang mamatay. Sa Calauan, Laguna, malayang palakad-lakad ang isang insekto. Hanggang sa napadpad ito sa harapan ng isang spiny waterside skink.
Usually, pag meron kaming inoobserbahan ng mga behavior, inaasahan namin na may mangyayari, no? Tulad ng yung actual na pagkain. Pero itong naobserbahan naming skink, may dumaan sa kanyang insekto, tapos hindi niya ginalaw ito, hindi niya kinain. And inoobserbahan niya lang yung insekto na palakad-lakad sa paligid niya. Makikita mo yung mata niya, no? Parang kakainin ko ba ito or pababayaan ko ito? Ang itsura nito nahawig sa mga batang buhaya. Kaya tinatawag din itong Philippine crocodile skink. Kung papansinin natin ang katawan nito, ay yung mga kaliskis nila ay may mga maliliit na spikes. And pag tinignan mo yung scales nito, medyo serrated. Matigas at matulis ang balat ng spiny waterside skink na ginagamit niya laban sa kalaban. May kakayahan din itong magpanggap na patay para linlangin ang mga predator. Mossy, mabato, madulas at malapit sa ilog. Ito yung mga conducive na habitat para sa kanilang survival. Kaya rin nitong humaba ng 11 sentimetro. Dahil cold-blooded animal ang mga spiny waterside skink, wala silang kakayahan na kontrolin ang temperatura ng kanilang katawan. Kaya paborito nitong magbilad sa araw o basking para makapagpainit ng katawan. Itinuturing na least concern ang spiny waterside skink ayon sa tala ng International Union for Conservation of Nature o IUCN. Endemic o sa Pilipinas lang makikita ang mga skink na ito. Kapag threatened, hindi sila gumagalaw for a few minutes, ano? And then after that, bumabalik sila sa kanilang normal state. Kung tahimik ang mga spiny waterside skink, iba naman ang common sun skink na isang uri ng butiki na naninirahan sa Southeast Asia. Nakita namin ang common sun skink o bubuli na paikot-ikot at naghahanap ng pagkain. Maya-maya pa, hindi na malayan ng bubuli na nasa likuran na niya ang higad. Hanggang sa hindi niya namalayan na nasa likuran niya na pala ito at gumagapang sa kanyang katawan. Mukhang nabigla yung bubuli, kaya hindi niya na namalayan kung saan napunta yung higad. Gumagapang ito sa katawan ng bubuli. Paraan ito ng higad para makatakas sa bubuli. Hindi gaya ng tao, walang epekto sa bubuli ang pagdapo ng higad dahil sa makapal nitong balat. In order for them to get their prey, umaasa sila sa kanilang bilis. Ginagamit din nila ito para makatakas sa kanilang predator. Ang mga bubuli kayang lumaki ng 35 cm o singhaba ng barbecue stick. Pero ang kanilang mga buntot ay mas mahaba ng bahagya sa kanilang ulo at katawan. The reptile kingdom includes lizards, skinks, and agamids. Pero ang kalimitang naiisip natin ay yung mga malalaki, yung crocodiles, yung mga bayawak. Pero meron din itong mga maliliit na scaly species, yung mukhang maliliit na dragons. Itong mga hayop na ito ay importante din, tulad ng mga malalaki nating mga reptiles dahil kahit malilit sila, malaki din ang role nila sa balanse ng ecosystem. They eat insects, na pwede nilang makontrol ang mga pagdami nito na pwedeng maging peste. Sa ating paglalakbay sa malawak na kagubatan, isa-alang-alang na ito ay tahanan din para sa mga maliliit na nilalang na bubuhay sa ating kapaligiran. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.